Sa gitna ng patong-patong na akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte na kung hindi impeachment, resignation ng naging panawagan ng publiko para sa usapin ng transparency at accountability sa gobyerno. Wala pa mang malinaw na kasiguraduhan sa tatakbuhin ng paglilitis, sabi ng COMELEC, sa resulta pa ng trial na kasalalay ang magiging hinaharap ni Duterte sa politika. Si Shea Valino para sa detalye ng balita. Piling kwalipikado at malayang tumakbo sa 2028 election si Vice President Sara Duterte ayon sa Commission on Elections. Ngunit ito daw ay kung wala pang pinal na desisyon ang impeachment court sa panahon ng botohan. Nito lamang Martes, July 21, binigyang linaw ni Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia ang mga katanungan ukol sa legal na katayuan at kwalifikasyon ng Vice Presidente bilang posibleng kandidato sa 2028 presidential election sa gitna ng kanyang ongoing impeachment trial. Ayon pa kay Garcia, kahit sino pa ang tumakbo at kahit ano pa ang kanyang posisyon, mapapresidente man o barangay kagawad, hanggat nasa proseso pa ng apela at wala pang penal na judgment of conviction sa isang kasong kriminal, ay maaari pa rin silang makatakbo o kumandidato. Binigyang diin din ng COMELEC chairman na alinsunod sa umiiral na batas ang tungkulin ng kanilang komisyon sa pagtanggap ng Certificates of Candidacy o COC ay purely ministerial o administrative lamang, na nangangahulugang wala silang kapangyarihan na tanggihan ang COC ng sinumang individual o ideklara agad ito bilang hindi kwalipikado sa mismong sandali ng kanilang paghahain ng kandidatura. Sa ilalim ng legal na pamantayan at jurisprudence ng bansa, hindi sapat ang pagkakaroon ng nakabinbing kaso, reklamo ng impeachment o maging desisyon ng mababang korte para maalis ang kwalifikasyon ng isang individual na tumakbo sa pampublikong posisyon. Sa kaso ng Vice Presidente, mananatili ang kanyang kwalifikasyon dahil sa principle of the presumption of innocence, kung saan itinuturing pa rin siyang inosente hanggat walang final judgment na nagpapatunay na siya ay guilty sa kasong kriminal at impeachment. Bukod pa rito, ang kanyang impeachment case ay kailangang dumating muna sa penal na desisyon ng impeachment court, kung saan kasama sa kanyang magiging parusa ang perpetual disqualification from public office o permanenteng diskwalifikasyon upang umupo sa kahit anumang pampublikong pwesto. Nilinaw na rin ni Garcia na kung may maghahain man ng petisyon para sa disqualification o cancellation of candidacy laban kay BP Duterte, ay dadaan pa rin ito sa tama at legal na proseso at pagdinig bago maglabas ng opisyal na desisyon ang COMELEC. Ako si Shea Valino, sumasaludo sa bawat Pilipino.